Ang ambisyon ng Sina sa loob ng 20 taon na makuha ang permanenteng upuan sa United Nations, durog sa loob lamang ng 72 oras dahil sa isang dokumentong isinumitang Pilipinas, isang nakakagulat na kwento. Kinumpirma ang Pilipinas bilang permanenteng miyembro ng UN Security Council at bumulabog ang mundo. Isang nakakaisang pagtanggap, ang 70 taon ng pagtitiwala. Ito ba ang resulta? Hindi ka panipaniwala. Hindi Sina kundi ang Pilipinas ang nagpakilos sa UN. Nagulantang ang buong Sina. 20 taon. 20 taon ng paghahanda para sa upuan sa UN. Nawala sa loob lamang ng 72 oras. Bilyon-bilyong piso ang ginugol sa paglolobi. Nagtayo sila ng malalaking infrastruktura sa Afrika sa ilalim ng One Belt, One Road Initiative at nakipagsabayan sa Amerika. Ngunit bago ang botohan, namutla ang mukha ng madelegadong Sino. Ang nagpawalang saysay sa kanilang 20 taong pagsisikap ay ang Pilipinas. Ano ang nangyari sa loob nga 72 oras na iyon? Ibabahagi ko ngayon ang nakakagulat na buong detalye. Kung magsa-subscribe kayo sa channel at magbibigay na like, mas malawak na may babahagi ang kagandahan ng Pilipinas. Pakikomento rin ang Go Pilipinas. Ang pangalan ko ay Clyde Campbell, ang taong pinakahuling nakaunawa sa tunay na katangian ng Pilipinas. Nagtrabaho ako sa Council on Foreign Relations ng Amerika sa loob ng 31 taon. Nagsimula ako bilang isang analyst ng seguridad sa Silangang Asya at naging researcher para sa UN System Reform Task Force. Napanood ko na ang hindi mabilang na mga debate sa reforma ng Security Council. Ang mahamon ng Alemanya, ang ambisyon ng India, ang paglolobi ng Brazil, lahat ay dumaan sa aking mesa. Ngunit kakaiba ang pagkataong ito. Ito ay isang karanasan na nagpabagsa sa aking balangkas ng pagsusuri na aking binuo sa loob ng 30 taon. At sa totoo lang, ang katotohanan, ang Pilipinas ang nagpabagsak sa balangkas na iyon ay ang pinakanakakagulat. Taglamig ng 2025, ang Washington DC ay mas malamig kaysa sa karaniwan. Umiinom ako ng kape sa aking opisina sa tuktok na palapag ng Harold Pratt House, punong tanggapan ng Council. Sa labas ng bintana, ang mapuno sa Park Avenue ay malungkot na nakatayo. 3:00 ng hapon, isang napakapangkaraniwang Martes. Nang biglang tumunog ang aking intercom, "Richard, pakiusap, pumunta ka sa opisina ng direktor." Ang tinig ay kay James Lindbergh, Vice-Presidente ng Council. Isang veterano na may 30 taong karanasan, nagmula sa State Department, at isa sa 5 nangungunang tao sa Washington sa maisyong may kinalaman sa UN. May tensyon sa kanyang tinik. Nagtrabaho kami ng magkasama sa loob ng 31 taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang ganoong tono. Inilapak ko ang tasa ng kape at lumabas sa pasilyo. Sa pasilyo sa ikatlong palapag, nakahanay ang larawan ng nakaraang pinuno sa mga makasaysayang kahoy na dingding. Malakas na umalingaw-ngaw ang aking mayapa. Binuksan ko ang pinto ng opisina ng direktor at nakita kong nakatayo si Lindbergh sa tabi ng bintana. Inalis niya ang kanyang jacket ng suit at inilagay sa upuan. Ang taong ito ay hindi kailanman nagtatanggal ng jacket. Hindi ko pa nakita sa loob ng 30 taon. Dahil doon pa lamang, alam kong may mali. "Upo ka, Richard. May nangyari po ba?" Itinula niya papunta sa akin ang isang dokumento na nasa kanyang mesa. May selyo ito ng State Department. May nakasulat ding classified. Kinuha ko ang dokumento. Sa sandaling nabasa ko ang pamagat, huminto ang aking kamay. Ulat ng pagsusurinam nga bagong kandidato para sa permanenteng miyembro ng Security Council Reform Proposal. Huling arong pag-ova. Tiningnan ko si Lindbergh. "Tapusin mo sa loob na 72 oras. 72 oras po?" Mabilis na nagbabago ang diskusyon sa reforma ng Security Council. Kailangang matibay ang posisyon ng Amerika bago ang UN General Assembly. Binasa ko ulit ang dokumento. Mga bagong kandidato para sa permanenteng miyembro ng Security Council sa rehiyon ng Asia Pacific, Sina, India, Pilipinas. Nakasulat ang pangalan ng 3 bansa. "Pilipinas po?" Hindi ko maiwasang itanong. Tumango si Lindbergh. "Formal lang iyan. Ang Pilipinas ay nagsisilbi
bilang hindi permanenteng miyembro mula pa noong 2024. Kaya kailangan nating isama sa listahan. Itinaas niya ang kanyang salamin at tiningnan ako. May malamig na kislap sa kanyang mata. Ngunit sa totoo lang, mayroon ng sagot. Sina, naghahanda sila sa loob ng 20 taon at isinusulong ang One Belt, One Road. Ang kanilang GDP ay $18 trilyon. Para sa Amerika, ang tamang estratehiya ay ang pigilan ngunit isama ang Sina. Tumayo si Lindbergh. Habang nakatingin sa labas ng bintana, nagpatuloy siya. Richard, sa totoo lang, ang ulat na ito ay para irekomenda ang Sina. Gumawa kang batayan para dito gamit ang data. Banggitin mo ang Pilipinas at India bilang paghahambing. Ngunit ang konklusyon ay Sina. Naintindihan mo ba? Tumango ako. Naintindihan ko po. Sa oras na iyon, akala ko ay napakadaling trabaho. Habang pabalik sa aking opisina sa pasilyo, binubuo ko na sa aking isip ang istruktura ng ulat. GDP, kontribusyon sa UN, kontribusyon sa PKO, diplomatikong network, sa anumang sukatan, malinaw na matatalong Sina ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansa na mayos lang na gumagawa ng magagandang produkto tulad ng mas skilled workers at serbisyo, at nagsisilbi ng mayos bilang hindi permanenteng miyembro. Ang upuan ng permanenteng miyembro ay hindi para sa bansang tulad ng Pilipinas. Iyan ang karaniwang kaalaman na aking pinaniniwalaan sa loob ng 31 taon. Pagbukas kong pintong opisina, naamoy ko ang malamig na kape. Ang kape na iniinom ko kanina ay lumamig na ng husto. Binuksan ko ang computer at binuksan ang folder. 72 oras. Ulat ng rekomendasyon sa Sina. Madaling trabaho. Hanggang sa oras na iyon, iyan ang akala ko. Hindi ko inakala na sa loob ng 72 oras, makakarating ako sa isang ganap na kakaibang konklusyon. Kinaumagahan, alas 8, nasa opisina ako at nakakalat ng mga dokumento. Inaayos ko ang mga data na may kinalaman sa Sina. GDP, kontribusyon sa UN, sukat ng One Belt, One Road, talaan ng pagpapadala ng PKO, mayos na naayos ang numero. Gaya ng inaasahan, ang Sina ay nangingibabaw sa bawat sukatan. Ang ulat na ito ay matatapos sa isang araw, naisip ko. Nang biglang, bumukas ang pinto ng opisina ng walang katok. Excuse me, Dr. Campbell. Nakatayo ang isang lalaki. Maaga ang 50, matangkad at payat. Suot niya ang navy blue na suot na may pulang kurbata. Ang kanyang sapatos ay makintab na parang salamin. Sa kaliwang kamay, mayroon siyang leather briefcase. Sa kanan, isang business card. Handa na siya bago pa man niya buksan ang pinto. Ako po si Wang Wei. Ako ang humahawak sa mga internasyonal na usapin sa Ministry of Foreign Affairs ng Sina. Inabot niya ang business card. Kinuha ko ito. Nakaimprinta ang simbolo ng bituin. Ano po ang inyong pake? Ipinakilala ako ni Deputy Director Lindbergh. Sinabi niya na kailangan ninyo nga datos mula sa Sina para sa paggawa ng ulat. Tumango ako sa aking isip. Nakipag-usap na pala si Lindbergh sa Sina. Naging mas malinaw na ang ulat na ito ay mayroon ng nakatagdang konklusyon. Pakiupo po. Umupo si Wang Wei sa silyang nakaharap sa akin. Binuksan niya ang briefcase at kinuha ang 3 binder. 3. Ang bawat isa ay may kapal na hindi bababa sa 5 cm. Inilagay niya ang mga ito ng maingat sa aking mesa. May umalingaw na malakas na tuno. Ano po ang mga ito? Ito ang datos na nagpapatunay na karapat dapat ang Sina sa permanenteng upuan. Ang Volume 1 ay ekonomiya at kontribusyong pinansyal. Ang Volume 2 ay seguridad at mga nagawa sa PKO. Ang Volume 3 ay diplomatikong network at kasalukuyang estado ng pagpapaunlad at tulong sa maumunlad na bansa. Binuksan niya ang unang binder. Nakasulat sa pahinangang pamagat ang Top Secret. Dr. Campbell, ang mga numero ang nagsasabi ng lahat. Ang data ang nagsasalita. Tila gusto niya talaga ang pariralang ito. Ang GDP ng Sina ay $18 trilyon, pangalawa sa mundo. Ang Pilipinas ay $236 bilyon, pang-36 sa mundo. Mayroong 40 beses na pagkakaiba. Itinuro niya ang graph. Ang pulang bar ay Sina, ang asul ay Pilipinas. Lubos na nangingibabaw ang pulang bar graph sa asul. Tingnan ninyo ang kontribusyon sa UN. Ang Sina
ay 15,002%, pangalawa sa mundo pagkatapos na Amerika. Ang Pilipinas ay 0,323%. Mayroong 66 beses na pagkakaiba. Ibinuklat ni Wang Wei ang pahina. Ang kanyang pahawa ay napakakinis. Halatang daan-daang beses na niyang binalik-balik ang dokumentong ito. Tingnan din ang sukat ng Wombat One Road. Ang China ay naglalagay ng mahigit $100 bilyong taon-taon. Ang odaang Pilipinas ay $100 milyong. Hindi ito mapagahambing. Mayroong daan-daang beses na pagkakaiba. Tumingala siya at direkta akong tiningnan. Dr. Campbell, ang permanenteng miyembro ay isang upuan na dapat hawakan ng bansang may pananagutan sa internasyonal na komunidad. Economic power, financial soundness, track record ng tulong sa mga umuunlad na bansa. Sa anumang numero, nangingibabaw ang Sina sa Pilipinas. Ang data ang nagsasalita. Muli ang pariralang iyon, ibinuklat ko ang binder, puno ng mga numero. Ang mga graph, table, hanggang sa mga footnote, perpektong nakayos. Ito ba ang 20 taong paghahanda? Naktipon ang China ng data sa loob ng 20 taon para sa upuan na ito. Sa totoo lang, humanga ako. Mr. Wang Wei, napaka-komprehensibo ngang inyong madokumento. Ngumiti siya, isang malamig na ngiti, na ang madulo lamang ng kanyang labi ang tumataas. Salamat, sa totoo lang, ang konklusyon ng dokumentong ito ay napakasimple. Binuksan niya ang huling pahina ng binder. Isang talata lamang ang nakasulat sa pulang letra. Sa rehiyon ng Asia Pacific, walang ibang opsyon kundi ang China para sa permanenteng miyembro. Dr. Campbell, ang Pilipinas ay isang mabuting bansa. Gumagawa sila ng mahuhusay na serbisyo at ang kanilang hospitality ay kahanga-hanga. Bahagya siyang tumawa. Ngunit ang permanenteng miyembro ay hindi isang cultural award. Ito ay isang upuan na dapat hawakan ng bansang may substantibong pananagutan sa internasyonal na seguridad. Hindi kwalipikado ang Pilipinas para dito. Sa totoo lang, hindi ito dapat pinagdedebatihan. Tumango ako. Sa oras na iyon, akala ko ay perpektong tama ang nga salita ni Wang Wei. Dahil ganun ang sinasabi ng mga numero. Mr. Wang Wei, maaari ba tayong makita ulit bukas ng umaga? Gusto kong tingnan ng mas detalyado ang Volume 2 at 3. Kinuha ni Wang Wei ang isa pang business card. Sa kung gaano kadali niyang kinuha mula sa bulsa ang kanyang suite, tila mayroon siyang 10 business card sa bulsa. Naman, tawagan niyo lang ako anumang oras. Tumayo siya at inabot ang kamay ko. Matibay ang kanyang pagkakahawak. Isang handshaking na puno ng kumpiyansa. Pagkaalis ni Wang Wei, tumahimik ang opisina. 3 binder ang nakatayo sa aking mesa. Binuksan ko muli ang unang binder. GDP 18 trilyon. Kontribusyon sa UN 15.2%. One Belt, One Road. Ang numero ay napakalinaw. Mukhang matatapos nga ito sa rekomendasyon ng Sina. Sinimulan kong isulat ang draft ng ulat. Nang biglang, muling kumato ang pinto ng opisina. Sa pagkakataong ito, may katok. Tuloy, bumukas ang pinto at sumilip ang mukha ng isang babae. Si Sarah, isang batang researcher sa aking team. Isang Filipino-American, ikatlong henerasyon, kakakuha lang ng doctorate sa International Relations mula sa Georgetown University at bagong dating dito, 2 taon na ang nakalipas. Dr. Campbell, okay lang po ba? Ano yon? Mayroon po akong mga dokumento na gusto kong ibigay sa inyo tungkol sa reforma ng Security Council. Inabot niya ang isang manipis na file. Kung ikukumpara sa 3 binder ni Wang Wei, napakanipis ng file na ito. Nakasulat ang ulat ng pagsusuri sa aktibidad ng Pilipinas bilang hindi permanenteng miyembro. Sarah, formal lang ang Pilipinas, mayroon na tayong konklusyon. Alam ko po, ngunit sa palagay ko, magandang tingnan ninyo. Kalmado ang kanyang tinig, ngunit seryoso ang kanyang mata. Kinuha ko ang file at inilagay sa gilid ng mesa. Sa tabi ng mabinder ni Wang Wei, isang manipis na file sa tabi ng 3 makapal na binder. Sa oras na iyon, akala ko ay iyon na ang lahat. Ngunit hindi ko pa alam na ang isang manipis na file na iyon ay magpapabago sa 3 binder. Nang gabing iyon, pinaaralan ko ng mabuti ang mga binder ni Wang Wei. Ang isang volume pa lang ay mahigit 200 pahina na. Takbo ng GDP, dami ng kalakalan.
bilang ng patent ng teknolohiya, competition ng manufacturing. Sa lahat ng sukatan, nangingibabaw ang Sina sa Pilipinas. Sinimulan kong isulat ang draft ng ulat dahil nakatakda na ang konklusyon, kailangan ko lang ilagay ang data. Lampas alas 12 na hating gabi ako umuwi. Sa gilid ng mesa, naroon pa rin ang manipis na file na iniwan ni Sarah. Titignan ko na lang bukas na umaga. Sa oras na iyon, ganon lamang ang iniisip ko. Kinaumagahan alas 7, dumating ako sa opisina, gumawa ang kape at binuksan ang file ni Sarah. Ulat ng pagsusuri sa aktibidad ng Pilipinas bilang hindi permanenteng miyembro. Isang manipis na dokumento na 30 pahina. Kung ikukumpara sa binder ni Wang Wei, walang anuman ito. Ngunit sa sandaling nabasa ko ang unang pahina, inilapag ko ang tasa ng kape. 2024, bilang ng boto sa pagkakapili ng Pilipinas, bilang hindi permanenteng miyembro ng UN Security Council. 180 boto mula sa 192 miyembro. Binasa ko ulit ang numero. 180 boto mula sa 192 bansa. Ibig sabihin, 93.7% ng boto. Nakakuha ba ang Sina ng ganun kalaking suporta noong panahon na hindi sila permanenteng miyembro? Wala akong maalala. Ito ang pangalawang pagsubok ng Pilipinas na maging miyembro ng Security Council. Sa kabilang banda, ang Sina ay permanenteng miyembro. Ngunit masasabi bang mayroon silang ganun kalaking tiwala mula sa internasyonal na komunidad? Alas 9 ng umaga. Dumating muli si Wang Wei. Suot niya ang parehong navy blue na suit kahapon. Ang kurbata lamang ang nagbago sa kulay pula. Nagabot siya ulit ng business card. Ibinigay ko na po kahapon, ngunit baka po nawala ninyo. Hindi nawala. Umupo siya at binuksan ang dalawang binder. Ngayon, tingnan natin ang kontribusyon sa seguridad, Dr. Campbell. Ito ang puso. Dahil ang permanenteng miyembro ay, sa uli, ang may pananagutan sa seguridad. Ibinuklat niya ang pahina. Ang kontribusyon ng Sina sa PKO, porsyento ng kontribusyon sa UN Peacekeeping Operations, sakla ng operasyon ng People's Liberation Army. Sunod-sunod na lumabas ang mga numero. Ngunit sa aking isip, hindi nawala ang numero na nakita ko sa file kanina. Mr. Wang Wei. Yes? Tumango siya. Relaxed ang ekspresyon niya. Gaano na po katagal nagsimulang hangarin ng Sina na maging permanenteng miyembro ng Security Council? Opisyal, mula pa noong unang bahagi ng 2000, mayroong mga panawagan na palakasin ang papel nito bilang pinuno ng Asya, mahigit 20 taon na. Sa panahong iyon, makano po ang ginugol na pondo? Sandaling nag-isip si Wang Wei. Ang eksaktong numero ay classified. Ngunit kung isasama ang One Belt, One Road at iba't ibang aktibidad sa pagsuporta, ito ay astronomical. Tumango ako at nagtanong. By the way, Mr. Wang Wei, sinabi ninyo na sa loob ng 20 taon ng paghahanda, ang China ang pinakamalapit sa permanenteng upuan sa mga bansang Asyano, di po ba? Oo naman, ang data ang nagsasalita. Bahagyan niyang hinampas ang binder. Tama iyan. Mas mataas ang GDP ng Sina, mas malaki ang kontribusyon ng Sina, mas malaki ang foreign investment ng Sina. Nagpakita ang kontentong ekspresyon si Wang Wei. Sumandal siya sa likod ng upuan at ipinakrus ang mga braso. Porma ng isang taong sigurado sa tagumpay. Ngunit Mr. Wang Wei, may isa lang akong tanong. Alam niyo ba kung ilang bansa sa UN ang nagbago mula sa pagiging resipient ng tulong tungo sa pagiging donor ng tulong? Nag-isip si Wang Wei. Ano ang kinalaman niyan sa kasalukuyang diskusyon? Maari po bang sagutin ninyo? Ilan? Hindi sumagot si Wang Wei. Isa lang. Sa 193 miyembrong bansa, isa lang. Ang Pilipinas ang nag-isa. Natanggal ang pagkakakrus ng braso ni Wang Wei. Noong 1960, ang per capita GDP ay 79 lang. Isa sa pinakamahihirap na bansa sa mundo. Sa loob ng 60 taon, naging isa sa top 10 ekonomiya sa mundo. Ang pagbabago mula sa pagiging recipient ng tulong tungo sa pagiging donor ng tulong ay ang Pilipinas, ang una at huli sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa tingin ninyo ba ay walang kinalaman ito sa kwalifikasyon ng permanenteng miyembro?
Napansin kong mahigpit ang labi ni Wang Wei. Wala siyang sinabi, umapak ako ng isang hakbang pa. Kung gayon, isa pa, ilang bansa sa rehiyon ng Asia Pacific ang opisyal na sumusuporta sa pagiging permanenteng miyembro ng SINA? Bahagyang nabago ang ekspresyon ni Wang Wei. Huminto ang kanyang ngiti sa loob na 0.05 segundo. Iyan ay diplomatikong desisyon ng bawat bansa at hindi karaniwan na opisyal na ipahayag ang suporta. Binuksan ko ang file ni Sarah. Mr. Wang Wei, may debate sa UN General Assembly noong 2023 tungkol sa reforma ng Security Council. Sa panahong iyon, may mga bansa na opisyal na nagpahayag ng pagtutol sa pagpapalakas na pamumuno na SINA, ang Amerika at ang mga kakampi nito. At ang 55 bansang miyembro ng African Union ay iginigit na dapat unahin ang pagiging permanenteng miyembro ng bansang Aprikano. Ang bansang hayagang nagsasabi na sumusuporta sa SINA ay ilan lamang sa mga partner countries. Bahagyang gumalaw ang panga ni Wang Wei. Dr. Campbell, iyan ay issue and diplomatikong dinamika. Hiwalay sa kwalifikasyon ng SINA. Tama, makaibang issue. Ngunit ang botohan para sa permanenteng miyembro ay sa huli. Desisyon ng miyembrong bansa. Gaano man kaganda ang kwalifikasyon, walang saysay kung walang boto. Hindi sumagot si Wang Wei, 1-2 segundong katahimikan. Maikling oras, ngunit ito ang unang pagkakataon na huminto sa pagsasalita ang lalaking ito. Ipinagpatuloy ko. Sa kabilang banda, ang Pilipinas ay nakakuha ng 180 boto mula sa 192 bansa sa halalan ng hindi permanenteng miyembro noong 2024. 93.7% na porsyentong boto. Mr. Wang Wei, paano ninyo ipapaliwana ang napakalaking pagkakaiba na ito? Huminto ang kamay ni Wang Wei sa pagbubuklat ng binder. Ang halalan ng hindi permanenteng miyembro at ang kwalifikasyon ng permanenteng miyembro ay makaibang issue. Makaibang issue, ngunit ang numerong 180 ay nagpapakita kung paano tinitignan ng internasyonal na komunidad ang Pilipinas. Ang SINA na naglolobi sa loob ng 20 taon at ang Pilipinas na nakakuha ng 180 boto sa pangalawang pagsubok. Sa tingin niyo ba ay hindi sinasabi ngang numerong ito kung sino ang mas pinagkakatiwalaan ng internasyonal na komunidad? Ang data ang nagsasalita. Mr. Wang Wei, ibinalik ko sa kanya ang kanyang paboritong parirala. Bahagyang nangini ang mga mata niya. Namula ang mukha ni Wang Wei. Ngunit mabilis niyang ibinalik ang kanyang ekspresyon. Dr. Campbell, mahalaga ang tiwala. Ngunit ang permanenteng miyembro ay hindi isang upuan na maaring hawakan sa tiwala lamang. Bumalik tayo sa usapin ng financial soundness. Kinuha niya muli ang binder. Ang kontribusyon ng SINA sa UN ay 15.2%. Ang Pilipinas ay 0.23%. Mayroong 66 beses na pagkakaiba. Ang pananagutan sa internasyonal na komunidad ay pinapatunayan sa pamamagitan ng PRA. Tila bumalik ang kanyang kumpiyansa. Tila gumaan ang pakiramdam niya kapag bumabalik sa mga numero. Tama iyan. Ang kasalukuyang kontribusyon ay 66 beses na mas malaki ang SINA, tumango si Wang Wei. Ngunit, Mr. Wang Wei, may isa pa akong gustong kumpirmahin. Nakita niyo na ba ang rate ng pagtaas ng kontribusyon ng Pilipinas sa UN? Huminto ang kanyang kamay. Rate ng pagtaas po. Noong 2000, ang porsyento ng kontribusyon ng Pilipinas sa UN ay 0.08%. Sa 2024, ito ay 0.23%. Sa loob ng kaksikumentanelya na taon, tumaas ito ng 2.6 beses. Sa parehong panahon, ano ang nangyari sa SINA? Noong 2000, nasa 1% pa lang. Ngayon, 15.2%. Siyempre, mas mataas ang rate ng pagtaas ng SINA. Bumalik ang ngiti ni Wang Wei. Tama, iyan ang ebidensya kung gaano kabilis lumago ang kontribusyon ng SINA. Tama iyan, ngunit ang dapat nating tingnan ay ang direksyon. Ang Pilipinas ay patuloy na nagdaragdag ng kontribusyon mula sa pagiging recipient ng tulong. Ang SINA ay nagdaragdag ng kontribusyon sa likod ng malaking kapangyarihan ng ekonomiya. Ngunit sa likod nito, palaging may mga kritisismo tungkol sa alitan sa mga karatig bansa at utang. Iba ang kalidad ng kontribusyon. Hindi ba mahalaga ang pagkakaibang ito?
Isinara ni Wang Wei ang binder. Hindi niya ibinuklat ang pahina. Dr. Campbell, ang mahalaga ay ang kasalukuyang numero, hindi ang ganyang reputasyon. Mahalaga rin ang kasalukuyan. Ngunit ang permanenteng miyembro ay hindi 5 taon o 10 taong termino. Kapag naitalaga, ito ay permanenteng upuan. Kung gayon, hindi ba mas mahalaga ang direksyon ng tiwala kaysa sa isang snapshot ng kasalukuyan? Hindi sumagot si Wang Wei. 5 segundong katahimikan. Kinuha niya ang tasa ng kape at uminom. Maaari po bang bigyan niyo ako ng oras para mag-ayos? Dadalhin ko po ang karagdagang dokumento bukas. Naman. Tumayo siya at inilagay ang 3 binder sa kanyang bag. Hindi niya inabot ang kamay ko. Hindi tulad kahapon. Sumara ang pinto. Sumandal ako sa upuan. Mabilis na pumipintig ang aking puso. Hindi ko maayos ang aking sarili kung ano ang nangyayari. Ako ang taong inutusan na sumulat na ulat na nagre-rekomenda sa Tsina. Ngunit bakit ko ginamit ang datos ng Pilipinas para tanungin si Wang Wei? Muli kong tiningnan ang file ni Sarah. Naging interesado ako kung ano ang nakasulat sa susunod na pahina. Ngunit mayroon pa ring 2 elemento na natitira. At ang 2 iyon ang talagang nakakatakot. Kinaumagahan, ang huling araw ng 72 oras. Alas 8 ng umaga, pumasok si Wang Wei sa opisina. Ngayon, suot niya ang gray na suit. Wala siyang kurbata. Iba ang kanyang aura kaysa kahapon. Isang binder lang ang dala niya. Ang volume tungkol sa mga nagawa sa seguridad. Umupo siya at sinabi, "Nahanda ako ngang karagdagang dokumento tungkol sa mga punto na ating pinag-usapan kahapon." Kalmado pa rin ang kanyang tinik, ngunit wala na ang kumpiyansa kahapon. Dr. Campbell, ang pinakamahalagang tungkulin ng permanenteng miyembro ay ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng internasyonal. Kung gayon, dapat nating tingnan ang kontribisyong militar. Binuksan niya ang binder. Ang kabuang lakas na People's Liberation Army ng Sina ay 2 milyong tao. Ang regular na lakas ng Armed Forces of the Philippines ay 150,000 tao. Hindi ito mapahahambing. Ganun din ang substantibong kontribusyon sa internasyonal na seguridad. Ibinuklat ni Wang Wei ang pahina. Ginagampanan ng Chinese Navy ang mahalagang papel sa pagtiyak ng kalayaan sa paglalayag sa South China Sea at sa Indo-Pacific region. Kasama rin sila sa counter-piracy operations sa Somalia sa loob ng mahigit 10 taon. Mahigit 40 operasyon ng escort sa Gulf of Aden pa lamang. Tumingala siya. Mayroon bang Pilipinas na ganun kalaking track record ng kontribusyon sa maritime security? Tiyak na kahanga-hanga ang mga aktibidad na Chinese Navy. Tumango si Wang Wei. Ngunit, Mr. Wang Wei, may isa lang akong gustong kumpirmahin. Ang military activities ba ang Sina ay palaging itinuturing na kontribusyon sa kapayapaan sa internasyonal na komunidad? Naman. Kami ang mahalagang puwersa na nagpoprotekta sa kapayapaan ng mundo. Ganun po ba? Ngunit ang maalitan sa makaratig bansa sa South China Sea, ang pagtaas ng tensyong militar sa Taiwan Strait. Ang mga aktibidad na ito ba ay umayon sa prinsipyo ng pagpapanatili ng kapayapaan ng UN? Nangilak ang mata ni Wang Wei. Ito ay lehitimong aktibidad upang protektahan ang soberanyang Sina. Pagprotekta sa soberanya, inulit ko ang salita. Mr. Wang Wei, ang permanenteng miyembro ay isang upuan na ginagamit ang kapangyarihan para sa internasyonal na kapayapaan, hindi para sa sariling interes. Ang isang bansa na nananakot sa mga karatig bansa sa ilalim ng ngalan ng pagprotekta sa soberanya, angkop ba na umupo sa upuang iyon? Mahigpit na napitik ang labi ni Wang Wei, ngunit hindi siya agad sumuko. Ito ang pagpupursiga ng isang lalaking naghahanda sa loob ng 20 taon. Dr. Campbell, may isa kayong nakaligtaan. Ang Sina, ang permanenteng miyembro na nagpapadala ng pinakamaraming tropa sa UN Peacekeeping Operations, PKO. Pangalawa rin sa mundo sa kontribusyon. Ginagamit ang mga tropa at pondo na iyon para protektahan ang kapayapaan sa Africa at Middle East. Bumalik ang lakas sa kanyang tinik. Tila bumalik ang kumpiyansa niya kapag bumalik sa mga numero. Tama iyan. Mahalaga ang kontribusyon sa PKO. Tumango si Wang Wei. Ngunit Mr. Wang Wei,
kung ang isang permanenteng miyembro ay lumalabag sa UN Charter at gumagamit ng kapangyarihan nito, at pagkatapos ay tumutol ang ibang bansa, sasabihin niya na ito ay panghihimasok sa panloob na usapin. Kung ganon, ang upuan na iyon ay parang bakante. Ang bansang nagbibigay lamang ng pondo at tropa bilang permanenteng miyembro, rerespetuhin ba sila ng buong puso ng ibang bansa? Huminto ang pagtango ni Wang Wei. Binuksan ko ang pahina na minarkahan ko sa file ni Sarah. Sa kabilang banda, tingnan natin ang Pilipinas. Nagpadala ang Philippine Army ng 280 miyembro sa Lebanon at nagpapatuloy sa misyon sa loob ng 18 taon mula 2007 hanggang ngayon. Iyon ay isang combat zone, ganon din sa South Sudan. Nagsagawa sila ng misyon na protektahan ang mga sibilyan sa pinakamarahas na labanan, sa lugar kung saan lumilipat ang bala. Nagpanggap si Wang Wei na ibinubuklat ang pahina ng binder, ngunit ang kanyang daliri ay nilalaro lang ang sulok ng parehong pahina. Hindi niya makita ang pahina na dapat buklatin. Malaki ang kontribusyon ng sinasa PKO. Ngunit sa parehong oras, nagbibigay silang banta sa militar sa mga karatig bansa. Paano ninyo ipapaliwanag ang pagkakasalungatang ito? Ang permanenteng miyembro ay dapat magpakita ng pare-parehong paninindigan para sa internasyonal na kapayapaan, Mr. Wang Wei. Kaya ba ang sina iyon? Ibig sabihin po, malaki pa rin ang paalala ng internasyonal na komunidad sa kasalukuyan. Isinara ni Wang Wei ang binder. Nakita ko ang ugat sa likod ng kanyang kamay. Hindi pinapayagan ang panghihimasok sa panloob na usapin. Ang internasyonal na kapayapaan ay hindi panloob na issue. Hindi sumagot si Wang Wei. 5 segundong katahimikan. Nagpatuloy ako sa ibang paksa. Mr. Wang Wei, sumasangayon kayo na ang tungkulin ng permanenteng miyembro ay hindi lang militar at pinansyal, di po ba? Oo naman, kailangan itong makatulong sa iba't ibang aspeto tulad ng diplomasya, pagpapaunlad, at humanitarian aid. Kung gayon, tingnan pa natin ang isa. Mayroon tayong tinatawag na UN E-Government Development Index. Kumunot ang ni Wang Wei. E-Government? Ano ang kinalaman niyan sa Security Council? Maintindihan niyo kung makikinig kayo. Ang Pilipinas ay nangunguna sa mundo sa UN E-Government Development Index. Mula 2010, sa loob ng 14 na taon, hindi ito kailanman bumaba sa top 3 at ito ang bansang pinakamaraming beses na nakakuha ng first place. Alam niyo ba kung anong ranggo ng Sina? Hindi sumagot si Wang Wei. Sa 2024, ang Sina ay nasa ibaba ng 30. So what? Kung mataas ang ranggo, magiging permanenteng miyembro? May pakabahala sa kanyang tinig. Hindi. Hindi ang ranggo mismo ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang katotohanan na inilalabas ng Pilipinas, ang sistemang ito sa maumuunlad na bansa. Nagbago ang ekspresyon ni Wang Wei. Ano? Kasalukuyan. Tinutulungan ng Pilipinas ang mahigit 30 bansa na bumuo ng government systems. Sa Africa, Southeast Asia, Central Asia, kabilang ang Central Asia, pagkolekta ng buwis, pagpaparehistrong residente, pamamahala ng lupa, hanggang sa sistema ng eleksyon, binuo nila ang buong pangunahing infrastruktura para sa pagpapatakbo ng isang bansa. Mr. Wang Wei, nagawa na bang Sina ang ganito? Binuksan ni Wang Wei ang kanyang bibig at isinara ulit. Nagsasagawa rin kami ng technology transfer. Anong klaseng teknolohiya? Hindi siya makasagot. Ibinuklat ko ang susunod na pahina and file. At may isa pa, dahil binanggit niyo ang kultura kanina, pag-usapan natin ang soft power. Naktawa si Wang Wei. J-pop? Anime? Ano ang kinalaman ng kultura sa Security Council? Dr. Campbell, nagbibiro ba kayo? Hindi ako nagbibiro. Binasa ko ang datos na minarkahan ni Sarah. Kasalukuyan, ang bilangang nag-aral ng Filipino sa buong mundo ay lumampas sa 1 na milyon. 4 na beses na mas marami kaysa 10 taon na ang nakalipas. Ang mga sentro na Filipina Cultural Center ay itinatag sa 32 bansa at ang mga sentro na pagtuturo na Filipino ay nasa 62 bansa sa 24 lokasyon. Kaya ipinagrus ni Wang Wei ang kanyang braso. Mr. Wang Wei, baguhin natin ang tanong. Sino ang bumoboto sa permanenteng miyembro ng Security Council? Ang kinatawan ng bawat bansa. Kapag bumoboto ang kinatawan ng isang bansa, titignan ba niya ang graph ng GDP?
Titignan ba niya ang halaga ng pamumuhunan ng One Belt, One Road? Hindi sumagot si Wang Wei. Hindi. Titignan nila ang impresyon, karanasan, at tiwala sa bansang iyon. Kung ang isang diplomat mula sa isang bansa sa Afrika ay lumaki sa panonot ng mga Filipino films, kung ang administrasyon ng kanyang bansa ay tumatakbo sa sistema ng e-government ng Pilipinas, kung ang medical team ng Pilipinas ay dumating sa kanyang nayon at nagbigay ng serbisyong medikal, kapag nakatayo ang diplomat na iyon sa botohan, aling bansa ang iboboto niya? Tumahimik ang conference room. Natanggal ang pagkakakrus ng braso ni Wang Wei. Ano sa palagay ninyo ang dahilan kung bakit 127 umuunlad na bansa ang sumusuporta sa Pilipinas, Mr. Wang Wei? Para sa GDP? Para sa kontribusyon? Hindi. Dahil ang Pilipinas ay bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga bansang iyon. Sa teknolohiya, sa kultura, sa medisina, sa edukasyon. Alam niyo ba ang Rwanda? Noong 2019, tinulungan ng Pilipinas ang Rwanda na bumuo ng e-government system. Pagkatapos nito, tumaas ang kanilang kita sa buwis ng 34%. Sinasabi sa liham ng pasasalamat na ipinadala ng gobyerno ng Rwanda sa Pilipinas. Ang ibinigay sa amin ng Pilipinas ay hindi isang sistema, kundi ang kumpiyansa na kaya naming tumayo sa aming sarili. Mr. Wang Wei, ang oras na ginugol ng Sina sa paglolobi sa loob ng 20 taon, ang Pilipinas ay bumubuo ng ganitong uri ng relasyon. Namutla ang mukha ni Wang Wei. Kinuha niya ang binder, ngunit hindi niya binuksan. Hindi rin niya inilagay sa bag. Inilagay niya lang sa kanyang kandungan. Ang binder na binuo sa loob na 20 taon ay naging pabigat lamang sa kanyang kandungan ngayon. Dr. Campbell, dahan-dahang binuksan ni Wang Wei ang kanyang bibig. Maaari po bang bigyan niyo ako ng oras para magayos? Oo naman. Tumayo siya. Mabagal ang kanyang kamay sa paglalagay. Nebindar sa bag. Mas matagal ang pagzip niya kaysa sa karaniwan. Huminto siya sa harap ng pinto at sinabi ng hindi lumingon. Babalik ako mamayang hapon. Sumara ang pinto. Sumandal ako sa upuan at tumingala sa kisame. Ano ang nangyayari? Ako ang taong inutusan na sumulat ng ulat na nagre-rekomenda sa Tsina. Ngunit ngayon, kalahati ng 72 oras ang lumipas at ang direksyon na itinuturo ng data ay unti-unting hindi na Tsina. Sa tanghalian, pumasok si Sarah sa opisina. May dala siyang 2 sandwich. Habang inilalagay ang isa sa aking mesa, nagtanong siya, "Masama ang timpla ni Mr. Wang Wei. Nakasalubong kami sa pasilyo at hindi niya ako binati." Habang binubuksan ko ang balot ng sandwich, sinabi ko, "Sarah, tungkol sa file na ibinigay mo." "Yes, napakagandang dokumento." Ngumiti si Sarah. Ngunit agad siyang naging seryoso. "Dr. Campbell, may bahagi pa sa file na iyon na hindi ninyo nakikita. Ang huling section. Ito ay pagsusuri sa post-war recovery ng Pilipinas at ang kasunod nitong kontribusyon sa internasyonal." Inilapak ko ang sandwich. "Bakit mahalaga iyan?" Tiningnan ako ni Sarah ng direkta. "Makikita niyo kung babasahin ninyo. Ito ang katotohanan." Seryoso ang kanyang mata. Sa oras na iyon, hindi ko pa alam na ang mangyayari mamayang hapon ay hindi na labanan ng data, kundi isang ganap na kakaibang dimensyon ng usapan. 2:00 ng hapon. Bago bumalik si Wang Wei, binuksan ko ang huling seksyon na sinasabi ni Sarah. Pagsusuri sa post-war recovery ng Pilipinas at kontribusyon sa internasyonal. Sa sandaling nabasa ko ang pamagat, nag-isip ako. Post-war recovery? Mahigit 70 taon na iyan. Bakit mahalaga iyan para sa ulat ng Security Council sa 2025? May memo ni Sarah na nakasingit. "Dr. Campbell, huwag lang ang manumero, tingnan din ang konteksto. Ito ang tunay na dahilan kung bakit nakakuha ang Pilipinas ng 180 boto." Sinimulan kong buklatin ang mapahina. Sa unang pahina, may listahan ng mabansa. Ito ang listahan ng mga bansa na nagbigay na tulong sa Pilipinas matapos ang pagkawasa ng World War II at mga kalamidad. Amerika, Australia, Canada, at mga karatig bansa sa Asya. Dahan-dahan kong binasa ang pangalan. Ang per capita income ng Pilipinas ay $10 lang. Karamihan sa bansa ay wasak. Wala silang makain, wala silang gimaiswat.
Wala nang ginachichirang giparalan o ospital para sa bansang iyong dumating ang gitulong mula sa buong mundo. Alam ko yan, napag-iaralan ko sa libro. Ngunit ang bigat na hindi ko naramdaman sa libro ay nadama ko ngayon mula sa listahang ito. Ngunit sa susunod na pahina, napatigil ako sa pahinga, may isa pang table. Mga bansang dating tumulong sa Pilipinas at ang kasalukuyang ugnayan ng kooperasyon ng Pilipinas. Ethiopia, Permanentang Philippine Medical Team. Colombia, nagpapatakbo ng Philippine Police Training Program. Pilipinas, original text had Philippines, implying Japan was helping the Philippines, now it's Philippines helping others. Let's adapt this. Philippines, as the helper. Philippines, bumubuo ng disaster preparedness system. Turkey, Philippine Disaster Technology Cooperation. Myanmar, naglilipat ng Philippine Agricultural Technology. Karamihan sa mga bansang dating tumulong sa Pilipinas ay mayroon na ngayong substantibong ugnayan ng kooperasyon. 70 taon na ang nakalipas. Ang mga bansang nagligtas sa kanila, 70 taon pagkatapos, nagbabayad ng utang na loob ang Pilipinas sa mga bansang iyon. Matagal kong tiningnan ang tabel na iyon, humihingal ako. Binuklat ko ang susunod na pahina. May isang larawan na nakasingit, tiyak na idinagdag niya ito, sa isang nayon sa Afrika. Nakapila ang mga tao sa harap ng isang simpleng klinik. Sa pasukan ng klinik, nakalagay ang bandilang Pilipinas. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na memo ni Sara. Ethiopia, Addis Ababa, Clinic ng Philippine Medical Team, kinunan noong 2023. Ang isa sa mga pasyenteng nasa larawan ay minarkahan. Tesfaye Bukele, 67 taong gulang. Sa tabi nito, may isa pang larawan. Ito rin ay black and white. 1960, isang mahirap na nayon sa Ethiopia. Isang batang Filipino doktor ang nagsusuri ng bata. Ang isa sa mga batang tinulungan ng doktor na iyon ay ang ama ni Tesfaye Bukele. Inilapago ang larawan. Nanginginig ang aking mga daliri. Ang ama ay naligtas ng isang Filipino doktor, 60 taon na ang nakalipas. 60 taon pagkatapos, ang kanyang anak ay ginagamot ng Philippine Medical Team. Ang memo ni Sara ay nagpatuloy. Sinasabi ni Mr. Tesfaye, matapos siyang magamot, sinabi niya sa Philippine Medical Team, gaano kaya kasaya ang aking ama kung nabubuhay siya. Gusto kong ipakita sa kanya ang mga kabataan mula sa bansang nagligtas, sa kanya na tumutulong pa rin sa amin ngayon. Isinara ko ang file. Hindi ko na kayang basahin pa. Uminit ang aking dibdib. Sa loob ng 31 taon, ako ay isang taong sanay lamang sa pagsusuri ng mga dokumentong diplomatiko, mga numero, at mga graph, GDP, kontribusyon, dami ng ipinadala. Pinaniniwalaan kong iyon ang kapangyarihan ng isang bansa. Ngunit ang isang larawang ito ay mas mabigat kaysa sa 3 binder ni Wang Wei. Hindi ito kayang gawin sa paglolobi. Hindi ito mabibili ng pera. Isang relasyon na nagpapatuloy sa loop na 70 taon. Isang utang na loop na ipinasa sa mga henerasyon. Mayroon niyan ang Pilipinas. Alas 3 ng hapon, bumalik si Wang Wei. Mukhang naghanda siya ng bagong dokumento. May dala siyang isang file. Dr. Campbell, karagdagang dokumento. Ito ay buat managawa ksina sa pagpapaunlad at pagsuporta sa mga umulad na bansa. Tiningnan ko siya. Mr. Wang Wei, yes? May isa lang akong tanong. Tumango siya, tinulungan ba ang sina ang Pilipinas sa post-war recovery? Ang ekspresyon ni Wang Wei ay nanigas. Iyon ay makasaysayang sitwasyon noong panahong iyon. Huminto siya sa pagsasalita. Hindi niyo tinulungan. Sa halip, nang sinusubukan ng Pilipinas na bumangon sa tulongang UN ang sina ay nasa ganap na ibang posisyon. Nagalinlangan ako kung dapat ba akong magsalita ng isa pang salita. Ngunit hindi ko napigilan. Mr. Wang Wei, isa pa. Noong 1950, nang sinusubukan ng Pilipinas na bumangon mula sa abo, maraming bansa ang nagbigay ng tulong sa ilalim ngalan ng UN. Mula sa Ethiopia, mula sa Colombia, mula sa Turkey, mula sa Pilipinas as the recipient. Ang makabataan mula sa kabilang panig ng mundo ay nagbuhos ng pawis para sa isang bansang hindi nila kilala ang pangalan. Mr. Wang Wei,
Ano sa palagay niyo ang iisipin ng mga bansang iyon sa Tsina ngayon? Hindi sumagot si Wang Wei. 70 taon na ang nakalipas. Ang bansang nagligtas sa kanila. 70 taon pagkatapos, dumating ang bansang iyon para tulungan sila. Nagpadala ng medical team, nagtayo ng maparalan, naayos na mga kalsada, bumuo ng e-government, nang hindi humihingi ng kapalit, nang walang hinihingi. Kapag nakatayo ang mga bansang iyon sa botohan, ang Sina na tumalikod sa espiritu ng UN, at ang Pilipinas na buong puso na bumabalik sa espiritu na iyon, alin ang iboboto nila? Bahagyang nanginginig ang file sa kamay ni Wang Wei. Mr. Wang Wei, nahanda ang Tsina sa loop na 20 taon para maging permanenteng miyembro at gumawa ng 3 binder. Perpekto ang makanumero. Ngunit ang isang larawang ito ay mas mabigat kaysa sa 3 binder na iyon. Inilagay ko ang larawan ng Ethiopia sa harap niya. Naligtas ang ama ng isang Filipino doktor at 60 taon pagkatapos, dumating ang Pilipinas para iligtas ang kanyang anak. Hindi ito masusukat ngang GDP. Hindi ito mabibili ngang kontribusyon. Hindi ito kayang gawin sa paglolobi. Tiningnan ni Wang Wei ang larawan. Ang kanyang tingin ay huminto sa larawan. 5 segundo, 10 segundo. Hindi siya tumitingin. Nakita kong bahagyang nakasandal ang kanyang balikat. Mula sa labas ng opisina, pumasok ang huling sikat ng araw ng hapon. Isang dilaw na ilaw ang dumadaloy sa pagitan ng mga puno sa Park Avenue. Nakatingin pa rin si Wang Wei sa larawan. Sa ilalim ng fluorescent light, may anino sa kanyang mukha. Hindi rin ako nagsalita ng matagal. Ganap na tahimik ang conference room. 3 binder ang nasa mesa. Sa tabi nito, ang manipis na file ni Sarah. At sa ibabaw nito, isang black and white na larawan. Naroon ang bigat ng 70 taon. Dahan-dahang tumingala si Wang Wei. Tila matagal bago niya matanggal ang tingin sa larawan. Binuksan niya ang kanyang bibig. Dr. Campbell, ang emosyonal na kwento ay kahanga-hanga. Ngunit ang pagpili ng permanenteng miyembro ay hindi ginagawa sa emosyon. Nabasag ang kanyang tinik. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Ito ang pagpupursige na isang lalaking nakahanda sa loob na 20 taon. Nangingibabaw ang Sina sa Pilipinas sa mga objetibong sukatan. GDP, kontribusyon, One Belt, One Road, military power. Ito ay katotohanan. Hindi kayang baguhin ng emosyon ang katotohanan. Tama iyan, tumango ako. Isang Sina ng paasa ang lumitaw sa mga mata ni Wang Wei. Hindi kayang baguhin ng emosyon ang katotohanan. Ngunit, Mr. Wang Wei, mari po bang kumpirmahin ninyo ang isa pang katotohanan? Nanigas ang ekspresyon niya. Binuksan ko ang huling pahina ng file ni Sarah. Resultan, hindi ko alam kung saan nakuha ni Sarah ang dokumentong ito. Ngunit naroon ang numero. Ang bansang Asyano na pinakakarapat-dapat bilang permanenteng miyembro ng Security Council A, Pilipinas 47%, India 28%, Sina 19%. Binasa ko ang numero. Mr. Wang Wei, nakikita niyo ba ang numerong ito? Ang Sina ay pangatlo, Tracy. Manlang kalahating ang Pilipinas. Mabilis na tumayo si Wang Wei mula sa kanyang upuan. Paano ninyo ginagarantiya ang kredibilidad ng survey na iyon? Ang sample? Ang metodolohiya? Umaalok ang kanyang tinig. Sa unang pagkakataon, nagpakita siya ng emosyon. Isang survey na isinagawa sa mga diplomat mula sa 127 bansa. Isinagawa ito ngang isang ahensya sa ilalim ngang UN Secretariat. Nakita kong nawala ang kulay sa mukha ni Wang Wei. 127 bansa po. 127 bansa ang pumili sa Pilipinas bilang numero 1. Mr. Wang Wei, alam niyo ba kung anong klaseng bansa ang 127 na iyon? Africa, Southeast Asia, Central Asia, South America, Pacific Island nations. Mga bansa na tinulungan ng Pilipinas sa loob ng 15 taon sa pagbuo ng e-government, pagpapadala ng medical teams, pagbuo ng disaster preparedness systems. Hindi sila naglobby, tumanggap sila ng tulong, kaya sila bumoboto. Dahan-dahang umupo muli si Wang Wei. Hindi niya binuksan ang binda. Hindi rin niya kinuha ang business card. Nakaupo lang siya. Inihagis ko ang huling tanong. Mr. Wang Wei, sa loob ng 20 taon ng pahahangat ng Tsina na maging permanenteng miyembro, mayroon bang mahalimbawa
kung saan sila ay nakabuong ng walang pasubali na tiwala mula sa Afrika, gitnang silangan, o Southeast Asia. Hindi lobbying, kundi tiwala. Hindi halaga, ngibe pamumuhunan, nige, One Belt, One Road, kundi relasyon. Hindi mga numero na nakasulat sa binder, kundi mga alala na nabuo sa field. Hindi sumagot si Wang Wei. Lumipas ang 5 segundo, 10 segundo, 15 segundo. Ang tunog lamang ng segundo ang orasan ang naririnig. Wala siyang sinabi. Sa loob ng 2 araw na ito, ang lalaking hindi man lang tumahimik ng isang sandali, ay sa unang pagkakataon ay nawalan ng salita, nang biglang may kumatok sa pinto. Tuloy, si Deputy Director Lindbergh. Sa likod niya, may isa pang hindi pamilyar na tao. Isang puting lalaki na maaga ang 50s. Gray na suit na may Oxford University alumni badge. Si Jamie Carter, Director ng Royal United Services Institute, RUSI na UK. Richard, ipakilala ko sa iyo. Si Jamie Carter, Director ng RUSI. Dumating siya para ipaalam ang pananaw ng UK tungkol sa reforma. Inabot ni Carter ang kamay ko. Dr. Campbell, isang karangalan na makilala kayo. Direkta na po ako. Umupo siya at kinuha ang dokumento. Tiningnan ni Wang Wei si Carter ng may tensyon. Nagsagawa kami ng sarili naming simulation ng botohan para sa maumunlad na bansa. Ibinuklat ni Carter ang dokumento. Para maging permanenteng miyembro ng Security Council, kailangan ng 2,3 ng boto ng General Assembly, 129 boto mula sa 193 bansa. Ang pinakamaraming boto na makukuha ng Sina ay 85. Ang Pilipinas ay 156. Ang mga numero ay kasing linaw ng isang screen. 85 laban sa 156. Tiningnan ni Wang Wei si Carter. Ano po ang batayan ng simulation na yan? Ang 55 bansang miyembro ng African Union ay hindi nagpahayag ng suporta sa Sina. Ang prinsipyo ay unahin ang mga bansang Aprikano at ang pangalawang pinakamagandang opsyon ay ang Pilipinas. Sa 10 bansang Southeast Asian, 8 ang may substantibong ugnayan ng kooperasyon sa Pilipinas. Kung isasama ang Central Asia, Pacific Island nations, at South America, ang Philippine Support Bloc ay abot sa hindi bababa sa 130 boto. Tiningnan ni Carter, si Wang Wei. Mr. Wang Wei, ang 85 boto ay hindi abot sa 2/3. Ito ay aritmetika, hindi emosyon. Nanginginig ang panga ni Wang Wei. Ngunit kung susuportahan ng Amerika ang Sina, iling ang ulo ni Carter. Kahit susuportahan ng Amerika, isang boto lang ang Amerika. Saan niyo kukunin ang natitirang 128 boto? Tiningnan ni Wang Wei si Lindbergh. Ang kanyang tingin ay tila na mamakaawa. Deputy Director Lindbergh, ang posisyon ng Amerika, bumuntong hininga si Lindbergh. Habang nakatingin sa labas ng bintana, sinabi niya, Mr. Wang Wei, kailangan ding harapin ng Amerika ang realidad. Namutla ang mukha ni Wang Wei. Tiningnan ako ni Lindbergh. Richard, sa ulat, isama ang Pilipinas. Hindi lamang rekomendasyon sa Sina, kundi isulat ito sa paraan na sabay na sinusuri ang Pilipinas at Sina. Tumayo si Wang Wei, tila slow motion ang kanyang paggalaw. Tila bumigat ang kanyang katawan. Inilagay niya ang 3 binder sa bag. Umalingaw-ngaw sa opisina ang tunog ng zipper. Walang sinuman ang nagsalita. Naglakad si Wang Wei papunta sa pinto. Huminto siya sa harap ng pinto at lumingon. 20 taon. Nanginginig ang kanyang tinig. Nahanda ako sa loob ng 20 taon. Tumahimik ang opisina. Alam ko rin, hindi si Wang Wei bilang isang individual, kundi isang pangarap na hinahangat ng sinasalup ng 20 taon. Ang bigat na iyon ay mag-isa niyang dinala sa silid na ito. Ngunit ang mabinder na binuo sa loob ng 20 taon ay hindi kayang talunin ang tiwala na binuo sa loob ng 70 taon. Binuksan ni Wang Wei ang pinto at lumabas. Sumara ang pinto. Umalingaw-ngaw ang kanyang yapa sa pasilyo papalayo. 3 tao ang natira sa opisina. Lindbergh, Carter, at ako. Sa mesa, isang business card na lang ni Wang Wei ang natira. Ang simbolo ng pulang bituin ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng fluorescent light. Unang nagsalita si Carter. Dr. Campbell, may isa lang akong tanong. Yes. Sa loob ng 30 taon,
sinuri ko ang internasyonal na politika. Ang lobbying, data, posisyon ay nawawala sa pamamagitan ng lobbying. Ngunit ang tiwala, data, posisyon ay hindi matitinag. Tumayo siya habang nagsasalita. Ang Pilipinas ay ang huli, magandang ulat, pakiusap. Nang gabing iyon, mag-isa akong naiwan sa opisina, lampas alas 11 ng gabi, nakabukas ang laptop sa mesa, lumitaw sa screen ang pamagat ng ulat. Ulat ng pagsusuri ng mga bagong kandidato para sa permanenteng miyembro ng Security Council Reform Proposal. 72 oras na ang nakakaraan. Ang konklusyon ng ulat na ito ay nakatakda na, sina. Ngunit ngayon, walang nakasulat sa concluding section kung saan kumikislap ang cursor. Inusog ko ang upuan at tumingin sa labas ng bintana. Ang mailawong kalsada sa Park Avenue ay malabong kumikinang sa malamig na gabing taglamig. Sa gilid ng mesa, nakalagay ang business card ni Wang Wei. Nawawala ang liwanag ng pulang bituin sa ilalim ng fluorescent light. Sa tabi nito, ang manipis na file ni Sarah. Bahagyang nakikita mula sa puwang ng file ang black and white na larawan ng Ethiopia, 1960. Ang mukha ng isang batang Filipino doktor na nakatayo sa isang klinik sa Nayon. At 60 taon pagkatapos, ang apong batang naligtas, niya ay nakatayo sa harap ng klinik, muli kong kinuha ang larawan. Matagal ko itong tiningnan, 31 taon. Sa loob ang 31 taon, sinuri ko ang manumero sa gusaling ito. GDP, military power, kontribusyon, bilang ng boto. Pinaniniwalaan kong ang kapangyarihan ng isang bansa ay masusukat. Akala ko, kapag inilagay sa Excel sheet at ginawa ang graph, lalabas ang sagot. Ang China ay mas malakas kaysa Pilipinas. Iyan ay walang duda. Ang 18 trilyon laban sa 436 bilyon ay nagsasabing lahat. Ngunit sa loob ng 72 oras, napagtanto ko na mayroong mabagay na hindi kayang sabihin ng mga numero. Noong 1950, isang bansa na naging abo. Ang per capita GDP ay $10 lang, isa sa pinakamahihirap na bansa. Ang bansang iyon ay nakaligtas sa tulong ng UN. Maraming bansa ang nagbigay ng tulong. At 70 taon pagkatapos, isa-isa itong nagbabayad ng utang na loob sa mga bansang nagligtas sa kanila. Isang medical team sa Ethiopia, isang disaster preparedness system sa Pilipinas, original text had Philippines as helper, must adapt. Let's say, isang disaster preparedness system sa Vanuatu, isang government system sa Rwanda, nang hindi humihingi ng kapalit, nang walang hinihingi. Nagpatuloy ito sa loob ng 15 taon, nang walang nakakalam, nang hindi gumagawa ang binder, nang hindi nagbibigay ang business card, nang hindi nagpapadala ang lobbyist. Pumunta lang sila sa lugar na kailangan, at ginawa ang kailangan. Ang China ay naglo-lobby sa loob ng 20 taon. Ang Pilipinas ay bumuo ng tiwala sa loob ng 20 taon. Let's keep 70 years from earlier. So it's 70 years of trust building. Ang lobbying ay nawawala sa alaala. Ang business card ay nalilibing sa drawer. Ang binder ay kinakain ng alikabok. Ngunit ang alaala ng mga kabataan mula sa bansang nagligtas sa na dumating para iligtas ang apo, hindi iyan mawawala. Ang alaala na iyan ang magiging boto. Ito ay magiging 180 boto. Ito ay magiging suporta ang 127 bansa. Iyan ang kapangyarihan ng Pilipinas. Bumali ako sa harap ng laptop. Inilagay ko ang aking makamay sa keyboard at sinimulan kong isulat ang konklusyon. Ang ulat na ito, bilang resulta ng pagsusuri sa mga bagong kandidato para sa permanenteng miyembro ng Security Council sa rehiyon ng Asia Pacific, ay nagre-rekomenda sa Republika ng Pilipinas bilang pangunahing kandidato. Ang sukat na ekonomiya ng Pilipinas ay hindi kasing laki ng China. Mas kaunti rin ang kontribusyon nito sa UN kaysa China. Ngunit ang kwalifikasyon ng permanenteng miyembro ay hindi sa spreadsheet nakabatay. Ito ay nakabatay sa tiwala ng 93% ng miyembrong bansa. Ang Pilipinas ang nag-iisang halimbawa sa kasaysayan ng sangkatauhan na nagbago mula sa pagiging resipient ng tulong tungo sa pagiging donor ng tulong. Ang bansang ito ay patuloy na nagambag sa internasyonal na komunidad ng walang hinihinging kapalit sa loob ng 15 taon.
at nakakuha ng substantibong suporta mula sa 127 bansa. Nahanda ang Sina sa loob ng 20 taon. Ngunit ang Pilipinas ay bumuo ng tiwala sa loob ng 70 taon. Nanginginig ang aking mga daliri, ngunit hindi ko ito pinigilan. Naisave ko ang ulat at ipinadala sa email ni Lindbergh. 2:00 na ng umaga. Isinuot ko ang aking coat at lumabas sa opisina. Lumabas ako sa lobby sa unang palapag. Itinulak ang glass door at lumabas. Ang hangin bago ang madaling araw sa Park Avenue ay malamig at pinipiga ang aking baga. Huminga ako ng malalim. Tumingala ako sa kalangitan. Sa kalangitan ng New York, hindi masyadong nakikita ang mabituin. Ngunit ng araw na iyon, isa lang ang nakita ko. Mahina ito, ngunit tiyak na kumikinang. Marahil ganon din ang Pilipinas. Tahimik na kumikinang kahit hindi nakikita ng mundo. Hindi lang natin alam. Narinig ko ang maiapa sa likod ko. Paglingon ko, nakatayo si Sarah. Nakataas ang kwelyong kanyang coat at may dala siyang 2 kape. Hindi pa siya umuwi. Katatapos ko lang ang ulat at lumabas. Inabot niya ang isang kape. Pinainit ng mainit na paper cup ang aking palad. Salamat, Sarah. Tumango siya. Para sa ampo. Para sa file na iyon, ang 3 pahina na ibinigay mo. Ngumiti si Sarah. Ito ang unang beses na ngumiti ako sa loob ng 72 oras. Mas nakatulong po ba kaysa sa binder ni Mr. Wang Wei? Tumawa ako, hindi mapahahambing. Naglakad kami ng makatabi, patungo sa timog sa Park Avenue. Tahimik ang kayabaho ang madaling araw. Ang ilaw na kalsada ay mahaba ang anino sa simento. Dahan-dahang sinabi ni Sarah, Dr. Campbell, hindi pa po ako nakakapunta sa Pilipinas. Ganun po ba? Oo, Filipino. American po ako. 3 henerasyon, kaya hindi rin ako gaanong magaling sa Filipino. Kung ganun, bakit mo ginawa ang dokumentong iyon? Huminto siya saglit. Palaging sinasabi ng aking lola, ang Pilipinas ay isang bansa na palaging nagbabayad ng utang na loob. Ganyan ang mga-Pilipino. Nagpatuloy siya sa paglakad. Tama ang lola ko. Pinatunayan iyan ng data. Uminom akong kape. Ang pait ay kumalat sa dulong aking dila. Ngunit mainit ang aking puso. Ang naalala ng mundo ay hindi ang mapangako na binuo sa conference room. Ito ay ang maaksyon na ipinakita sa field. Alam iyan ng Pilipinas. Pinili nila ang aksyon sa halip na binder. Pinili nila ang tiwala sa halip na lobbying. At ibinoto ng mundo ang pagpipiliang iyon. 180 boto mula sa 192 bansa. Pangalawang pagsubok sa kasaysayan. Data, tiwala. Iyan ang Pilipinas. Sa inyong lahat na nakikinig sa kwentong ito, ako po si Richard Campbell. Isang security analyst na nagtrabaho sa Council on Foreign Relations ng Amerika sa loob ng 31 taon. Isang mayabang na Amerikano na minamaliit ang Pilipinas na iniisip na okay lang silang maging hindi permanenteng miyembro. Ngunit sa loob ng 72 oras, nagbago ang lahat ng aking pag-isip. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang akala ko. Hindi lamang isang bansa na gumagawa ng mahuhusay na produkto. Hindi isang bansa na pinoprotektahan ng Amerika. Sa halip, ito ay isang bansa na dapat matuto ang Amerika. Hindi numero kundi tiwala. Hindi lobbying kundi aksyon. Hindi vendor kundi fieldwork. Pinatunayan ng Pilipinas ang bagong paraan na iyan sa loob ng 70 taon. At sinimulan na itong kilalanin ng mundo. Kung bakit nakakuha ang Pilipinas ng tiwala ng mundo. Pakiusap, ibahagi ninyo ang kwentong ito sa inyong mag-asama. Kahit makalimutan ang binder, mananatili ang tiwala. Maraming salamat.